Pang-displayng tinapay naman tayo sa ating bakery. Pwede mo talaga itong gawing pang-display kung ikaw ay nagbe-bakery. Ube corn pie po kung tawagin dito sa amin. Kaya umpisahan na po natin. Uunahin po natin gawin yung ating pabalat. So meron po tayo ditong 500 grams ng all-purpose flour at 1 teaspoon ng yeast. Mix lang po natin and then dito sa gitna ilagay po natin yung 1 teaspoon ng ating salt at 1/4 cup ng light brown sugar. Half teaspoon ng food coloring OB at 1 teaspoon ng vanilla extract. At 1 cup ng tubig and then haluin lang muna natin. Tunawin muna natin yung ating asukal at asin bago po natin basain dito yung ating harina. At pagkatapos nang nabasa na po natin yung ating harina, ay lagyan po natin ito ng 1/3 cup ng margarine. Pwede naman gumamit dito ng shortening at pwede ding pure butter. At mikos-mikosin lang po natin yan. At dito sa ating misa po natin itong masahin. Ay masahin lang po natin ito ng mga 8 to 10 minutes. Ay hindi naman natin dito kailangan na makinis talaga na dough. Masahin lang po natin ito ng mga 8 to 10 minutes ay okay na po yon. Sa hampas tulak ko po ng mga 8 minuto ay okay na po yung ating dough. Ay hatiin ko lang po sa dalawa yung ating crushed dough at pagkatapos ay i-rest ko muna ito ng 30 minutes bago po natin laparin para po madali lang po siyang laparin na hindi na po siya uurong. At pagkalipas ng 30 minutes ay malambot na po yung ating dough ay pwede na po natin itong laparin. Magdas lang po tayo dito ng harina. Magdas lang po tayo ng kunting harina para po pangtanggal lagkit at para madali din nating palaparin. Sa pagpalapad po natin dito ay tansyahin lang po natin yung lapad ng ating dough sa gagamitin po natin na lyanera. Dito gagamit lang po ako ng lyanera or yung ating tray na may sizes po ito na 12 by 16 by 1 at binanyahan ko lang po ito ng margarine. At pagkatapos nito mga guys, set aside lang muna natin ito at yung ating pabalat na pangtakip, yung bilang pangtakip po natin, ay palaparin na po muna natin ito bago po tayo magluto ng palaman. At ganun din, tansyahin po natin yung lapad ng ating tray at saka itupi muna natin ito mga ga at kailangan po ay magdas po tayo dito ng harina para hindi po didikit yung ating pabalat. Pagamitin na natin ito mamaya. Ayan na mga ga at isit aside lang po natin ito. Ready na po yung ating mga pabalat. Dito na tayo magluto na po tayo ng ating palaman. So dito sa ating palaman ay kailangan natin ng 3 cups ng white sugar at 3 cups ng cornstarch. At maglagay lang po tayo dito ng kaunti lang po talaga na asin, pang balance lang po ng tamis ng ating palaman. At 2 cups ng evaporated milk plus yung ating sabaw ng ating whole corn. Kukuha tayo dito ng kanyang sabaw at ipang sabaw po natin dito sa ating mixture. At yung kanyang sabaw ay hindi nakaabot ng 1 cup, kaya dagdagan na lang natin ito ng kunti na evaporated milk. And then haluin lang muna natin ito, tunawin muna natin yung ating cornstarch at saka yung ating asukal. At lagyan natin ito ng 1 teaspoon ng vanilla extract at ilagay na po natin dito yung isang lata na whole corn. At mag-add po tayo dito ng mga 50 grams na grated cheese. At haluin lang po natin yan ng kaunti. At dito naman sa ating kawali ay magpakulo po tayo dito ng 4 cups na tubig. At nang kulong-kulo na po yung ating tubig ay pahinaan muna natin yung apoy ng ating kalan at saka na po natin dito ilagay yung ating mixture ng padandahan. At pagkatapos ay haluin lang po talaga natin yan ga hanggang sa lumapot. Huwag lang po natin itong tigilan sa paghalo para hindi naman masunog yung ilalim. Madali lang po itong lutuin, parang nagluluto lang po talaga tayo dito ng mahablang ka. Same lang po. At ito na po siya kalapot mga ga at agad na po natin itong ilipat dito sa ating lyanera na may nakaredy na po na ating pabalat. At kailangan ay banyahan muna natin ng tubig yung ating pabalat para makuha din yung halo-harina at nang dumikit dito yung ating palaman. At pagkatapos ipantay lang po natin yung ating palaman. At bago po natin ilagay dito yung ating pabalat na bilang pangtakip po natin ay banyahan din natin ito ng tubig yung ibabaw ng ating palaman para dikit na dikit din dito yung ating pabalat. At habang nalapag na po natin dito yung ating bilang pangtakip na pabalat ay i-press down lang po natin ito ng konti para dikit na dikit talaga yung ating pabalat dito sa ating palaman.
At butas-butasan lang po natin ito gamit yung ating tinidor at kuhanan muna natin ito ng mga hulu-harina. At mga dahil may nilagay po tayo dito na kunting yeast, ay kailangan po ay palsahin muna natin ito bago po natin isalang. I-rest muna natin ito ng mga 30 minutes para po hindi naman masyadong manipis yung ating pabalat. Palsahin muna natin ito ng konti lang. At pagkalipas ng 30 minutes ay banihan muna natin ito ng evaporated milk at isalang na po natin ito sa may preheated 190 degrees Celsius, yung init ng ating oven sa loob ng 40 minutes. At pag naluto na at kailangan ito'y malamig na bago po natin hiwain. At hiniwa ko lang po ito sa 4x12. At ang bintahan po natin dito mga ga per slice ay 8 pesos po. Pero kakadepende pa rin yan yung bintahan po ninyo ha sa costing po ng inyong puhunan. Hanggang dito lang po yung ating video. Maraming salamat at bye-bye.